So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin finally itong isang napakalupit na entry-level smartphone ni ITEL, ang ITEL S23 Plus. Maganda kaya to for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Bago tayo mag-start na pala yung quick specifications ni ITEL S23 Plus. Sa OS out of the box, naka Android 13 siya with ITEL OS 13. Sa chipset, meron siya Unisoc Tiger T616. Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz and sa GPU naka Mali G57 siya. Meron na siyang 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh non-removable battery. At ang SRP neto is 7,499 pesos or almost 7,500 pesos lang. So, 5 games ang ating itest tulad na lang ng ML, Genshin, Firelight 84, COD at NBA 2K20. So, first na lalaroin natin is Mobile Legends at itong ating settings. So, HD mode naka-on, refresh rate, super, graphics ultra, naka-on ng outline na shadow. At syempre, naka-full download na ang resources dito. So, pagdating sa ML, super smooth ang performance din dyan ni ITEL S23 Plus. So, yon ang maganda rin dito, available siya sa mataas sa settings, pero kayang-kaya niyang i-handle ng walang kahirap-hirap yung mataas sa settings ng ML dito sa ITEL S23 Plus. So, yon ang ganda po pang gaming din itong smartphone na to. Lalo na sa ML, super kaya niyang i-handle ng walang kahirap-hirap. And maganda rin nga yung AMOLED display kung makikita nyo. Nakaka-enhance yan ng graphics na nilalaro nyo. So, mas detailed pa yung graphics ng ML dito sa ITEL S23 Plus. Salamat yan sa Super AMOLED display. So, next naman is Firelight 84. So, set natin yung settings niya. Try natin sa mataas. Ayaw. So, yan. Graphics lang is balance, frame rate extreme at resolution high. So, pagdating sa Firelight 84, ang lupit mga ka-J-Vlog, napakaganda ng performance sa high settings. Wala pa tayo na experience sa mga malalang frame drop so far habang naglalaro ng Firelight 84 dito. Ang ganda ng graphics, very detailed dahil nakaset nga sa mataas sa settings din. Ayan, sayang hindi pa siya available sa mas matataas sa settings, pero sa ganitong settings natin, tignan nyo naman playable na playable. Okay rin yung movement, rotation and everything. Playable na playable po ang Firelight 84 dito sa ITEL S23 Plus. Paniguradong may enjoy nyo din. So, next naman is Call of Duty Mobile. Ito ang ating settings. So, graphics medium at ang frame rate natin nasa high. So, yan, pagdating sa COD Battle Royale, tingnan nyo naman, napakaganda rin ang performance. Sad to say, hanggang medium graphics lang ang kanya available. Pero, kung sa high man to, kaya niya pa rin yan. Pero, refresh rate, mataas naman ang available. Ang ganda ng movement, smooth. Wala tayong experience sa any problems habang naglalaro. Connection, stable. And yung frame drops ay wala naman tayong experience. So, yun. Maganda po pang Battle Royale itong ITEL S23 Plus. Paniguradong may enjoy nyo din. So, next naman is NBA 2K20. Ngayon, set muna natin siya sa pinakamataas sa setting. So, yan. Nakaset na tayo sa high.
So pagdating sa NBA 2K20, wala rin namang any problems tayo na experience dito sa ITEL S23. Smooth yung movement, walang slow movement. Okay naman, very detailed din yung graphics dahil nasa high settings tayo. So next naman is Genshin Impact, pero syempre set muna natin siya sa pinakamataas sa settings. So graphics natin, highest, 60 FPS at i-on natin yung motion blur na sa low. Kaya nakaset na tayo sa mataas sa settings. Pero in fairness mga ka-J-Vlog nakakaya niya ang Genshin Impact pero may slow movement. Pero nakakagulat talaga to be honest. Hindi ko in-expect naka-on pa yung motion blur neto ha. So ibig sabihin pag in-off nyo to, playable din siya sa high settings. So ngayon is off na natin yung motion blur. Okay siya sa motion blur, nakakagulat. Wow. So high settings pa rin, i-off natin yung motion blur. Okay, let's go. Ayan na yan, masama ko yung rotation dahil naka-off yung motion blur. Wow, solid mga ka-J-Vlog. Playable siya sa high settings. Nakakaya ni ITEL S23 Plus. Meron tayong mga frame drops na nangyayari. Ano naman siya? Manageable naman dito sa ITEL S23 Plus. Solid. Hindi ko akalain na ganito performance na sa Genshin na nakaya niya po ang high settings. So yun, playable na playable po ang Genshin Impact dito sa ITEL S23 Plus. Even sa high settings. And hindi pa siya umiinit in fairness ha. Doon ako nagulat din. Solid. Ayan, meron tayong mga frame drops na. Ayan, hindi na smooth yung rotation niya. Pero kita nyo naman kung nagbabattle tayo kanina ay all goods naman siya when it comes sa Genshin Impact. Pag medyo umiinit na, dyan na tayo makaka-experience ng mga may init or frame drops. Pag uminit na, dyan na tayo makaka-experience ng frame drops sa malala. Pero so far so good naman ang ITEL S23 Plus. Ayan, medyo nagiging warm na dito sa bandang part na to, pero hindi naman yung sobrang init. Warm lang naman siya. At ayun, kung naghanap kayo ng isang smartphone na very affordable, na kaya ang Genshin, consider nyo na ang ITEL S23 Plus. So yun mga ka-J-Vlog, yung game test natin sa ITEL S23 Plus. So kung makikita nyo naman, lahat po ng games na tinest natin ay na-handle niya naman. And including Genshin Impact. Nagulat ako sa performance sa Genshin dahil nakaya niya mga ka-J-Vlog. Playable po ang Genshin dito. Even sa high settings. Pero pag tumatagal, doon tayo nakaka-experience sa mga frame drops. Pero ang importante, nakita natin ang performance si ITEL sa Genshin na kaya niya naman kahit paano. Pero magandang i-remind pag maglalaro kayo ng matagal ng Genshin dito, ay suggest set niyo siya sa pinakamababang settings para hindi siya mabilis uminit. When it comes sa ML, COD, all good siya. Even Farlight 84, ang ganda po ng performance si ITEL S23 Plus. And sa ML, available po siya sa matataas na settings at nakaya niya ng... Nakakatuwa kasi mga ka-J-Vlog sa presyo niya na 7.5, di ba? Hindi mo akalain na magkakaroon tayo ng smartphone na ganito ngayong 2023. So, salamat ITEL sa ganitong ginawa mo na nag-provide ka ng isang napaka-affordable na smartphone sa aming mga consumers na paniguradong may enjoy nila ng pangmatagalan. At ayun, tingnan nyo naman sa halagang 7.5, naka-curve edge display ka na pang flagship. Ito naman nakakatuwa rin sa ITEL. Siguro gusto rin nilang ma-experience ng mga consumers na kahit sa murang halaga lang ay maka-experience sila ng isang flagship smartphone sa ganitong category. Ayun, nakapag-provide premium display, curve with in-display fingerprint scanner, huge storage na 256GB. Lahat po yan ay okay na okay yung specs yan for gaming. Malakas din naman ng speakers pero hindi siya dual stereo speakers. All goods na, hindi na ako magreklamo diyan. Kaya kung i-rate ko ang gaming performance nito sa presyo niya na 7.5 ang lowest ng IS, ang score ko dito nasa 9.8. Napakataas. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung game test natin sa ITEL S23 Plus. All good siya for gaming, kaya kung interesado kayo dito, ilalagay ko po yung link nito sa description.